Nababahala ngayon ng isang political vlogger sa magiging resulta ng proposed 2025 national budget kung saan isa sa mga apektado nito ang PhilHealth. Si Prince Tripoli magbabalita. Napakasimple din naman yung process ng budget process. You have the Department of Budget and Management Secretary who heads the development, the BBCC, no, the Budget Coordinating Committee. At sila yung gumagawa doon sa budget. At pagkatapos niyan, no, nasubmit na yung mga budget proposals ng mga national government agencies under the executive branch of government, ay tatawagin na yan na National Expenditure Program. Ito na yung budget ng Pangulo. Ito ang naging sagot ni political vlogger Ibi Hugalbot kaugnay sa issue ng 2025 national budget na siyang maingay na pinag-uusapan ngayon sa publiko. Ayon sa kanya, may sapat na panahon umano para pag-aralan ang National Expenditure Program at nakapaloob na dito ang suggested budget ng Pangulo kasama na ang pondo para sa PhilHealth. Dahil dyan, malaking katanungan anya na inalisan ng Bicameral Conference Committee ng Subsidy Fund ang state insurer. Nung pumasok na ito sa BICAM, ay talagang inalis, no? Zinero out itong portion na to ng budget ng PhilHealth, which to me really begs the question, no? Kung ang Pangulo ang gumawa niyan, no? Inaprobahan sa Senado at saka sa Kongreso during months of budget deliberations, bakit itong 17 or 16-man team of the Bicameral Conference Committee ay nag-decide lang, ora-orada, tanggalin na natin yan? Nakakabahala rin anya ang ginawang pagdedesisyon ng BICAM para sa panukalang budget sa susunod na taon, lalo't wala umano itong record ng minutes at transcript. Samantala, unconstitutional din umano ang nasabing expenditure program dahil imbes ang Department of Education ang may pinakamalaking budget ay mas malaki ang inilaan sa DPWH. And not just DepEd. If you combine the approved budget of DepEd, yung state universities and colleges, plus the CHED, the Commission on Higher Education, three of which are managing the entire education program of government, ay mas malaki pa rin ang DPWH by about 300-something billion. Ayon Hugalbot, hindi niya lubos maunawaan kung bakit naging ganito ang takbo ng proposed national budget na kung tutuusin sakop naman ni Bongbong Marcos ang Kamara at Senado. Kaya naniniwala siya sa sinasabi ni VP Sara Duterte na 2 tao lang ang kumokontrol sa pondo ng Pilipinas at ito ay sina Martin Romualdez at Zaldico. Sa huli, nananawagan si Hugalbot sa mga public intellectual na tumutuligsa sa 2025 national budget na maghain na ng petisyon at questionin ito sa Korte Suprema. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNI News.